Hello mga kapatid, isa mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Ano po ang balita? Nasaksihan po natin kahapon ang nakakalungkot po na pangyayari, lalong-lalo na po dito po sa amin, kami po mga OFW na nandito po sa ibang panig ng mundo mga kapatid ay apektado din po sa nagiging politika, ang nangyayaring politika po sa Pilipinas mga kapatid. Kahit po tayo ay hindi rin po nakapagpahinga ng maayos dahil po sa nangyayaring tension po dyan sa Pilipinas mga kapatid, no? Inantabayanan po natin ang mga nangyayari mga kapatid, nakakalungkot at hindi po natin lubos maisip kung bakit po nasikmura nitong gobyernong Marcos na ito, no? Na isuko po si Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC mga kapatid, no? Kahit po ay may petition po ito sa Korte Suprema mga kapatid, ay hindi po pinagbigyan at hindi po inintindi nito ni General Torre mga kapatid, ano? At ang pakiusap po ay nakikita naman po natin ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakita po natin sa naglabasan po sa mga video mga kapatid na ang pakiusap po ng kanyang doktor, ang Salvador Mergelday, at ng kanyang asawa at ng kanyang anak na si Veronica mga kapatid ay maidala sana sa hospital. At wag na pong palalain ang sitwasyon sa mga nangyayari pong kaguluhan kahapon mga kapatid. Ang salimuot po, ang ingay po ng mundo ng social media, nakakuha po ng maraming simpatya. Ang nating Pangulong Rodrigo Duterte, nakita natin naglabasan po ang nakikipagsimpatya dahil naman po sa mga ilang politiko at mga nabangga po ni Pangulong Rodrigo Duterte na pilit po siyang idinidiin dito po sa International Criminal Court mga kapatid, ano? At nakita rin po natin nagkaroon po ng panayan ng isa po sa prosecutor at judges po ng ICC mga kapatid na lumalabas po talaga dito mga kapatid. Dalawa po ang nagsalita na ang nagsuko po talaga sa ICC ay walang iba po kundi ang Marcos government mga kapatid. Nakakalungkot, hindi natin maiisip na grabe po ang pagtatraidor nitong Marcos Jr. nitong Marcos administration na ginawa po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan mo Marcos, hindi ka habang buhay nandyan. Babalikan ka at babalikan ka na mga Pilipinong naghalala sa iyo dyan mga kapatid. Ang ingay po ng mundo ng social media mga kapatid, nakakalungkot dahil ginawa po talaga ni Marcos Jr. Hindi makakapaniwala ang maraming tao sa naging pagbulusok po ng sitwasyon simula ng pag-uwi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inabangan ng maraming Pilipino, dumating sa airport. At ayun na mga kapatid, bigla na pong gumawa ng aksyon ito si General Torre mga kapatid na hanggang inabot ng hating gabi. Inabangan na maraming Pilipino kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang pwersahan pong pagpapasakay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito po sa jet na sasakyan niya, sa plane po na sasakyan niya papunta po dito po sa The Hague, Netherlands mga kapatid ay nakakalungkot dahil parang wala po. Nasaan po ang puso, mga kapatid, nitong Marcos government na ito, nitong Marcos administration na para isuko mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na minahal ng maraming Pilipino, mga kapatid. At ipinaliwanag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala na pong jurisdiction. Wala pong jurisdiction ang ICC laban kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi na nga po tayo kabahagi at kasapi nito mga kapatid, At nagkaroon din ng pahayag itong si Alan Peter Cayetano na kinwestiyon niya mga kapatid ang pwersahang pong pagpapaalis at pwersahang pong pagpapasakay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kapatid dito po sa sasakyan niyang eroplano na maghahatid sa kanya papuntang The Hague, Netherlands, mga kapatid. Kinwestiyon niya ito, At binagyan din ni Alan Peter Cayetano na may mananagot po talaga dito at hindi po papayag ang maraming Pilipino sa nangyayaring kaguluhan ngayon, At nakikita na natin ang susunod na gagawin nito dahil nga pinaalis na nila at pinakulong na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pininindigan nga dito ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ito po ay pagkikidnap. Yun po ang tumatak sa isip nila dahil wala naman pong makita na arrest warrant or warrant of arrest laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pong malinaw, wala silang makitang basihan dahil nga nakikita ng matanda na pilit na siyang iniipit nito ni na General Torre, ni na Marbil
at ng DILG, mga kapatid, ay wala na po siyang magawa kung hindi isuko po ang kanyang sarili. Ano lang po ba ang edad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kapatid? Wala na po siyang karapatan manglaban pa dahil nakikita naman po natin sa edad ng matanda, nagulapay na nga po. At nadala na rin po siya ng hirap ng sitwasyon. Napilitan na lang po yung matandas na sumama para maiwasan na lang po ang gulo na mangyayari, mga kapatid. Nakita natin ang paglabas po ng maraming tao, mga kapatid, sa mundo ng social media, at naglabasan din ang mga isusuporta po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao, sa Cebu, sa Carmen at ibang panig. May Iloilo pa po, mga kapatid. Ay nakikita po natin, mga kapatid, na ang pagmamahal po sa mga Duterte, mga kapatid, ay hindi po nagmamaliw, mga kapatid. Nakakalungkot po talaga ito, mga kapatid. Aabangan ng maraming Pilipino ang magiging susunod na hakbang po ng Marcos administration laban dito, mga kapatid. Wala na po. Nandoon na, 'di ba? Ano kaya ang tanong dito? Ano kaya ang susunod na gagawin na naman itong Marcos administration na ito, Ang lantarang paggamit ng puwersa at pag-abuso sa kapangyarihan ay mas masahol pa to sa kanyang ama, mga kapatid, Napakatindi po ng Marcos administration na ito na lumaban po at kumanti sa mga kalaban nila sa politiko. Nagtagumpay kayo ngayon. Titignan natin ang mga magiging galaw nyo sa mga darating na panahon. Titignan natin saan kayo aabot. Ano ba ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte? Pilit na nilang inaalis si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lumalakas nga po ang PDP laban, mga kapatid, at nakakakuha po ng matinding suporta at mainit na pagsuporta sa buong panig po ng Pilipinas, mga kapatid. Nakikita natin na bumubuhos po at gumaganda po ang karir ng PDP laban, mga kapatid. Ngayon, nasaktan sila kaya pilit nilang pinaalis at pilit nilang ipinakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanong, iboboto pa rin po ba kayo ng taong bayan kahit wala na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pipiliin pa rin ba ang bangag administration ng Bangag Pilipinas? Hindi kayo makakasigurado dahil sa Cebu at Davao pa lang bumubuhos na po ang suporta. Sa ginawa nyong ito, lalo na sa nangyayari ngayon, lalong-lalo kayong mawawalan ng mga taga-suporta. Bangag administration, tandaan mo yan. Sa ginawa nyong ito ngayon, anong isusunod nyo? Si Vice President Sara Duterte ang ipapa-impeach nyo? Tandaan mo, Bangag, hindi habang buhay nasa pwesto kayo. Huwag niyong antayin na bumalik ang karma sa inyo. Huwag niyong antayin. Ano sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kawawa ang mga kapulisan at mga kasundaluhan. At nagbigay ng lecture. Nakita niyo ang matanda, nag-lecture pa siya. Paano na lang pag nanalo si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa mga darating na panahon? Kawawa si Torre. Kawawa si Marbil. Kawawa itong Marcos administration na masyadong nagmalabis sa kapangyarihan. Hindi mo masisisi. Ang susunod na uupo kung si Vice President Sara man yan ay hindi mo masisisi na magantihan kayo at mabalikan kayo. Kaya ngayon pa lang, magbalot-balot na kayo kung sakaling ano man ang mangyari sa mga political career nyo. Once, tandaan nyo once, wag kayong magpakaatubili dahil hindi lang si Vice President ang Duterte na natitira. I-impeach nyo man si Vice President Sara Duterte, may ilang pang Duterte ang susuportahan at mamahalin ng maraming Pilipino. Tandaan mo yan, Bangag. Hindi habang buhay nasa kapangyarihan kayo. Hindi habang buhay gagamitin nyo ang lakas. Huwag nyong antayin na bumalik sa inyong lahat ang ginawa nyo sa mga Duterte. Hindi papayagan to ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ngayon. Ang lapit na, ilang buwan na lang. Masyado kayong nag-ingay. Akala nyo makakaganda ito sa karir nyo? Akala nyo makakaganda ito sa takbo ng bagong Pilipinas? Akala nyo pag pinakulong nyo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ililipat ang taong bayan sa inyo at makakakuha. Bangag, tandaan mo, nakakuha ka pa ng maraming hate at nagpanik ang lahat ng tao at nakakuha ng simpatsya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pilit ngayon, abangan ng Pilipino, Bangag, ang gagawin mo kay Vice President Sara Duterte, ang magiging kilos ng Bangag administration. Kung si Vice President Sara ba ay pagugulumin niya ang impeachment
or makakakuha ito ng panibagong ugong sa mataong bayan. Hindi po natutulog ang maraming Pilipino bangag. Lalong-lalo kayo mawawalan ng boto sa Cebu, lalong-lalo kayo sa Visayas at sa Mindanao sa ginawa nyo. Lalong-lalo na ngayon sa Metro Manila. Tignan natin ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Bangag, magbilang-bilang kayo ng mga araw nyo. At may napapabalitang kayo daw ay na-hold. Na-hold daw kayo. Napapabalitang na-hold daw kayo dyan sa US. Gano'ng katotoo yan? Nasaan ba si Bongbong Marcos? Nasaan si Lisa Marcos, si Chis Escudero at si Martin Romualdez? Na nagpapakasarap, naghihit-hit, nag-e-enjoy ng buhay dyan sa US, na ngayon ay napapabalitang naka-hold. Ano ang kinasasangkutang gulo? Ay may namatay nga po, no? Na isa sa mga kasama nila. At napapabalitang na-overdose daw. Mga kapatid, nakakalungkot po ang salimuot na mangyayari sa Pilipinas sa mga darating na panahon. Hindi po, maniwala po tayo, aabangan natin yan. Hindi po titigil ang mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at lalong-lalo si Vice President Sara Duterte at ang galit ng maraming Pilipino, bangag. Saluhin mo ng saluhin. Ang mura, ang galit, ang simpatsya ng taong bayan sa Duterte administration at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte ay lalong titindi. Saan pupulutin ang bangag administration at saan pupulutin ang bangag alyansa ng Pilipinas, mga kapatid. Aabangan natin yan sa mga darating na panahon. Kayo po, ano po ang masasabi nyo? Napakaganda ba ng naging kilos itong bangag administration na ito? Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? I-komento mo dyan, mga kapatid. At babasahin po natin yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panunood dito po sa Politika Artista PH, mga kapatid.